GMRC 5, Term 1, Week 2. Mga pagbabagong nagaganap sa sarili. Revised K-12 Curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbabagong nagaganap sa sarili. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Oo o hindi. Isulat ang oo sapat lang kung ang sagot sa tanong ay oo. Isulat ang hindi sapat lang kung ang sagot sa tanong ay hindi. Una, kaya bang maisagawa ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay bilang pagkilala sa kanyang dignidad upang malinang ang paggalang sa buhay? Oo. Pangalawa, mahirap bang matutuhan ang pag-unawa sa mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay? Hindi. Pangatlo, pwede bang makapagsanay sa paggalang sa buhay sa pamamagitan ng pag-iingat at pagpapabuti ng sariling buhay? Oo. Pang-apat, ang kilos ba na nagpapahalaga sa sariling buhay ay hindi nagbabago mula sa pagsilang hanggang sa pagtanda? Hindi. Panglima, ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili ay dapat ba o kailangang pahalagahan? Oo. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Suriin ang larawan ni Pilar at Pedro. Sagutin ang nakapaloob na tanong. Gabay na tanong. Ano ang ipinapakita sa larawan tungkol kay Pilar at Pedro? Magaling! Ipinapakita sa larawan na sina Pilar at Pedro ay lumalaki at nagbabago ang kanilang pisikal na anyo habang tumatanda. Makikita na habang tumataas ang kanilang edad, nag-iiba ang kanilang taas at sukat ng katawan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili o ang valuing oneself. Narito ang maaaring maging kasagutan. Ang isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili ay ang pagtanggi sa mga bagay na alam kong makasasama sa akin, tulad ng masasamang impluwensya o maling gawain at pagpili ng mga desisyong makabubuti sa aking kinabukasan. Ikalawang araw. Unang aralin, mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Pagproseso ng pag-unawa.
Pagtutugma. Habang ang katawan ng tao ay lumalaki at nagbabago, pagtugmain ang mga mabisang kasanayan, angkop sa anumang edad, sa ikalawang hanay, sa tama nitong halimbawa sa unang hanay. Unang hanay. Para sa unang bilang, kahalagahan ng isang mahusay na dieta. Ikalawang hanay. Narito ang mga pagpipilian. A. Pagpapanatili ng malusog na gawi o ang healthy habits. B. Magbahagian ang mga magkatulad. C. Pagbuo ng mga samahan at pagkakaibigan. D. Isipin na pareho pa rin kahit nagbago. Ano ang tamang sagot? A. Pagpapanatili ng malusog na gawi o ang healthy habits. Pangalawa, pagbabahagi ng pakiramdam sa mga kaedad. Ano ang tamang sagot? B. Magbahagian ang mga magkatulad. Pangatlo, pagbabahagi ng saloobin sa may magkatulad na karanasan sa loob ng pamilya o sa komunidad. B. Magbahagian ang mga magkatulad. Pang-apat, ang pagbabago ng edad ay may kasamang pagbabagong nagaganap sa sarili ng nag-iisa at parehong tao. D. Isipin na pareho pa rin kahit nagbago. Panglima, turuan kung paano bumuo at mapanatili ang mga pagkakaibigan para sa oras ng pangangailangan. C. Pagbuo ng mga samahan at pagkakaibigan. Para sa kasunod na bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Tinatnubay ang pagsasanay. ES 143. Pagsulat ng sanaysay o paliwanag. Para sa unang hanay, mga tuntunin ukol sa sarili. Una, ang mga pagbabago sa sarili ay bahagi ng pag-unlad ng sarili. Ano ang iyong paliwanag? Magaling! Ang pagbabago sa sarili ay bahagi ng aking paglaki at pagkatuto. Tinutulungan ako nito na maging mas responsable at mas mabuting tao. Pangalawa, pahalagahan ang kahalagahan ng pagbabago ng sarili, pati na rin ang iba. Paliwanag. Dapat pahalagahan ang pagbabago sa sarili at sa iba dahil lahat tayo ay dumaraan sa pag-unlad. Ipinapakita nito ang paggalang at pag-unawa sa kapwa. Pangatlo, suriin palagi ang mga iniisip, damdamin at pag-uugali kung angkop pa o hindi na angkop. Paliwanag. Mahalagang suriin ang iniisip, damdamin at pag-uugali upang matiyak na tama at angkop ang mga ito. Nakakatulong ito upang maiwasan ang maling kilos. Rubrics sa pagsusuri.
paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Pagproseso ng pag-unawa. Paglalarawan. Gumuhit ng larawan ng tao ayon sa nakasaad na taon. May itinuro si Erik Erikson noong 1902 hanggang 1994 na 8 antas o ang yugto ng psychosocial na pag-unlad o ang psychosocial development. Ayon sa kanyang psychosocial theory, nakakaranas ang tao ng 8 antas ng pag-unlad sa kanyang buong buhay, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Talakayin natin ang 8 antas ng psychosocial na pag-unlad ng tao. Una, infancy o ang trust versus mistrust. Kapanganakan hanggang 18 buwan. Ang sanggol ay nagtitiwala sa kanyang mga tagapag-alaga. Kaya naman ang mga tagapag-alaga na tumutugon at sensitibo sa mga pangangailangan ng bata ay nakatutulong sa sanggol na magkaroon ng tiwala. Subalit, ang mga tagapag-alaga na hindi nakakatugon sa mga pangangailangan ng kanilang sanggol ay maaaring makapagdulot sa bata ng pagkabalisa, takot at kawalan ng tiwala. Lalo pa nga kung ang mga tagapag-alaga ay may kalupitan, malamang na lumaki ang bata na hindi nagtitiwala sa mga tao sa mundo. Pangalawa, early childhood o ang autonomy versus shame or doubt. Ang toddler ay edad 1 hanggang 3 taon. Nagsisimulang galugarin ang kanyang mundo at matutuhan na maaari niyang kontrolin ang ilan sa kanyang mga pagkilos sa kanyang kapaligiran. Natututuhan din niya na makakamit niya ang ilan sa kanyang mga nais. Sa kabilang dako, kung laging ipagkakait sa kanya ang pagkakataong magpasaya at gumawa, maaari siyang magsimulang magduda sa kanyang kakayahan. Ito ay maaaring humantong sa mababang pagpapahalaga sa sarili at pagiging mahiyain. Pangatlo, late childhood o ang initiative versus guilt. Yugto ng preschool, edad 3 hanggang 6 na taon. Nagkakaroon ng kakayahang magpasimula ng mga aktibidad at kumontrol sa kanyang mundo. Ito ay sa pamamagitan ng mga sosyal na pakikipag-ugnayan at paglalaro. Nagkakaroon ang bata ng inisyatibo kung matututuhan niyang magplano at makamit ang kanyang mga layunin habang nakikisalamuha sa iba. Sa kabilang banda, ang mga hindi nagtagumpay sa antas ng pag-unlad na ito dahil na rin sa sobrang pagkontrol ng magulang ay maaaring magkaroon ng guilt feeling. Pang-apat, school age o ang industry versus inferiority. Panahon ng elementarya, edad 6
hanggang 12. Nagsisimulang ihambing ang kanyang sarili sa kanyang mga kasamahan o kamag-aral. Ito ay upang makita niya kung nakasasabay ba siya sa kanila sa pagunlad. Nagkakaroon siya ng sense of pride and accomplishment sa kanyang mga gawain sa paaralan, palakasan, mga gawaing panlipunan, at buhay sa pamilya. Subalit, maaari naman niyang madama na siya ay mas mababa o mahina at may kakulangan kapag nakikita niya na parang hindi siya nakakasabay sa pag-unlad ng kanyang mga kaedad. Kapag hindi natutuhan ng bata na makisalamuha sa iba o kung magkakaroon siya ng mga negatibong karanasan sa bahay o sa paaralan, posibleng magkaroon siya ng inferiority complex sa kanyang pagtanda. Panglima, adolescence o ang identity versus role confusion. Pagbibinata o pagdadalaga, edad 12 hanggang 18. Pangunahing gawaing pampaunlad ng isang kabataan ay ang pagbuo ng isang sense of self. Sa yugto o antas na ito, ang isang kabataan ay nakikipagpunyagi sa mga tanong tulad ng sino ako at ano ang gusto kong gawin sa aking buhay. Ang mga kabataan na matagumpay sa antas ng pagunlad o yugtong ito ay may matibay na pakiramdam ng pagkakakilanlan o ang tinatawag nating sense of identity. Sila ay makapananatiling tapat sa kanilang mga paniniwala at pagpapahalaga o values sa harap ng mga problema at mga ibang pananaw ng mga tao. Iba naman ang mga kabataan na walang pakialam, hindi sadyang tumutuklas o lumilikha ng kanilang pagkakakilanlan o identity o sunod-sunuran lang sa lahat ng mga ideya ng kanilang mga magulang ukol sa kanilang hinaharap. Sila ay maaaring magkaroon ng mahinang sense of self o di kaya makaranas ng role confusion. Kapag ito ay nangyari, hindi sila sigurado sa kanilang sariling pagkakakilanlan at nalilito tungkol sa kanilang hinaharap. Pang-anim, young adulthood o ang intimacy versus isolation. Unang bahagi ng adulthood, edad 20 hanggang 40. Handa nang ibahagi ang kanyang buhay sa ibang tao at nagaganap ito matapos na siya ay magkaroon ng sense of self sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga. Subalit, kung ang salungatan o conflicts sa ibang mga naunang antas ay hindi pa matagumpay na nalutas, ang isang young adult ay maaaring magkaroon ng problema sa pagbuo at pagpapanatili ng matagumpay na relasyon sa iba. Ang mga matatanda na hindi nagkakaroon ng positibong konsepto sa sarili sa pagbibinata o pagdadalaga ay maaaring makaranas ng kalungkutan at emosyonal na pag-iisa o ang emotional isolation. Pang-7, adulthood o ang generativity versus stagnation. Gawaing pampaunlad ng isang tao sa adulthood, edad 40 hanggang 65. Naghahanap ng nais na trabaho, gampanin o gawain, pagbibigay ng kontribusyon sa kapakanan ng iba
sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pagkukusang loob o volunteering, pagtuturo o mentoring, at pagpapalaki ng mga bata ang yugtong ito. Kapag hindi pa rin nakabisado ng tao ang mga nakatakdang gawaing pampaunlad sa adulthood, maaaring makaranas siya ng stagnasyon o pagwawalang kilos. Maaari rin siyang magkaroon ng pakiramdam na parang hindi siya nag-iiwan ng isang makabuluhang marka o legacy sa mundo. Siya ay maaaring magkaroon ng kaunti lamang na koneksyon sa iba at ng maliit na interes sa pagiging produktibo at pagpapabuti sa kanyang sarili. Pangwalo o ang pinakahuli, late adulthood o ang tinatawag na integrity versus despair. Panahon ng maturity mula edad 65 hanggang sa katapusan ng buhay. Ang pangunahing gawaing pampagunlad ay ang pagkakaroon ng tinatawag na integridad upang maiwasan ang kawalan ng pag-asa. Sinasalamin ng tao na nasa late adulthood ang kanyang buhay at nakadarama ng alinman sa dalawa, ang isang pakiramdam ng kasiyahan o ang isang pakiramdam na kabiguan. Ang taong nasiyahan at naging proud sa kanyang mga nagawa ay nakadarama ng integridad at maaring mayroon lamang kaunting mga pagsisisi. Gayunpaman, ang taong hindi matagumpay sa antas na ito ay maaaring makadama na ang kanyang buhay ay nasayang lamang. Dahil sa mga panghihinayang, haharap siya sa pagtatapos ng kanyang buhay na may damdamin ng kapaitan, depresyon at kawalan ng pag-asa. Pinatnubayang pagsasanay. Pagtapat-tapatin, itapat ang salungat na pagunlad sa ikalawang hanay sa tamang pagunlad sa unang hanay. Unang hanay. Unang bilang, autonomy. Ikalawang hanay. A. Guilty. B. Inferiority. C. Mistrust. D. Role confusion. E. Shame o kaya naman ay doubt. Ano ang tamang sagot? E. Pangalawa, identity. Ano ang tamang sagot? D. Pangatlo, industry. Ano ang tamang sagot? B. Pang-apat, initiative. A. Panglima. C. Paglalapat at pag-uugnay. Payo ko, kaibigan ko. Anong magandang payo ang iyong sasabihin sa matalik na kaibigan mo kapag nakikita mong ganito ang ugali nila? Para sa unang hanay, ugali ng matalik na kaibigan ko. Una, hindi nagtitiwala sa mga tao sa mundo. Ano ang iyong payo? Narito ang maaaring maging sagot. Basahin mo. Pangalawa, mababa ang pagpapahalaga sa sarili.
Ano ang iyong payo? Basahin mo. Pangatlo, mahiyain. Ano ang iyong payo? Basahin mo. Pang-apat, may guilt feeling o ako palagi ang may kasalanan na saloobin. Ano ang iyong payo? Basahin mo. Ika-4 na araw. Ikatlong aralin, katatagan ng loob upang matanggap ang mga pagbabago ayon sa nararapat na resulta. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, lagyan ng check ang oo kung ito ay nararanasan mo na. Lagyan ng X ang hindi kung hindi pa. Mga pagbabago. Una, tinutubuan ng buhok sa kilikili at paligid ng ari. Oo o hindi. Pangalawa, tumatangkad. Pangatlo, nagkakaroon ng tagihawan. Pang-apat, paglaki ng dibdib. Pang-5, nag-iiba at pumipiyok ang boses. Pang-6, bumibigat ang timbang. Pang-7, nagkakahugis ang baywang at lumalapad ang balakang. Pang-8, unti-unting nawawala ang baby fats sa mukha at leeg. Pang-9, nagkakaroon ng buwan ng regla. Pang-10, mas nagiging oily ang buhok. Pinatnubayang pagsasanay. Panuto, piliin at sabihin ang tamang sagot sa sinasaad ng bawat patlang. Basahin at sagutin. Narito ang mga tamang sagot. Para sa mga kasunod na bilang, basahin at sagutin. Narito ang mga tamang sagot. Ano nga ba ang pisikal, emosyonal at sosyal? Ito ay tinatawag na 3 uri ng pagbabago. Una, pagbabagong pisikal. Ito ay pagbabago sa anyong panlabas at katawan ng isang tao habang siya ay lumalaki. Pangalawa, pagbabagong sosyal. Ito ay pagbabago sa pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan ng isang tao sa ibang tao at sa lipunan. At ang pangatlo, pagbabagong emosyonal. Ito ay pagbabago sa damdamin at emosyon tulad ng pagiging mas sensitibo o madaling mairita. Pinatnubayang pagsasanay. Pagtapat-tapatin,
Itapat ang iba't ibang uri ng pagbabago sa ikalawang hanay sa halimbawa ng mga ito sa unang hanay. Unang hanay. Para sa unang bilang, madaling magalit at sensitibo, epekto sa mga naranasang pagbabagong nagaganap. Ikalawang hanay. Ano ang tamang sagot? A. Pagbabagong pisikal. B. Pagbabagong sosyal. C. Pagbabagong emosyonal o damdamin. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. Pangalawa, masyadong conscious sa panlabas na kaanyuan. C. Pangatlo, nagkakaroon ng buwan ng regla. A. Pang-apat, nagkakaroon ng hinahangaan at ginagawang modelo sa pananamit at pagkilos. C. Panglima, nagsisimulang maging bahagi ng grupo ng barkada. B. Sa grade 5 o ikalimang baitang kapansin-pansin na pagbabago ang nagaganap sa sarili. Maraming pagbabagong pisikal ang nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata sa edad na 10 hanggang 16. Lahat ng ito ay nagsisimula sa glandulang malapit sa utak na tinatawag na pituitary gland. Ito ang glandulang gumagawa ng chemical o hormones na kailangan sa paglaki. Magkaiba ang mga pagbabagong nararanasan ng babae at lalaki sa hormones na tinataglay. Ang sa babae ay tinatawag na estrogen at testosterone naman sa lalaki. Tumitigil ang mga pagbabagong ito pagsapit ng 18 gulang pataas. Sa mga pagbabagong ito, huwag kang panghinaan ng loob. Bagkus, pagbutihin at paghusayin mo ang iyong pangangalaga sa sarili. Naipapakita ang kamalayan sa pag-unawa sa sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili sa lahat ng gawain, pisikal, mental o sosyal. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na tumutulong sa pagbabagong nagaganap sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Para sa unang bilang, voluntaryong pagsali ng mga samahan upang maramdaman na kabahagi ka ng isang angkop na samahan. Tama o mali? Tama. Dahilan. Nakakatulong ito sa pagbuo ng pakikipagkapwa o pagpapahalaga sa sarili dahil natututo kang makipag-ugnayan at maging bahagi ng grupo. Pangalawa, pag-iisip na pareho pa rin ang aking pagkatao kahit nagbago ang pisikal. Tama o mali? Tama. Dahilan? Nakakatulong ito sa pagpapahalaga sa sarili dahil tinatanggap mo ang iyong sarili kahit may pisikal na pagbabago. Pangatlo,
magbahaginan ng kamalayan upang makatulong sa pagbuo ng parehong pagkakakilanlan, tama o mali? Tama. Dahilan. Nakakatulong ito sa pag-unlad ng sarili at pagkakaroon ng tamang pananaw sa sarili at sa iba. Pagsusulit. Payo ko, kaibigan ko. Kung ikaw ang guidance counselor ng paaralan, anong payo ang sasabihin mo kapag nagbahagi ang mag-aaral ng sumusunod na mga ugali? Markahan ang pagsusulit sa pamamagitan ng nakapaloob na rubrics. Para sa unang ugaling ibinahagi, walang pakialam sa mundo. Ang payo ko ay, narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo. Pangalawa, hindi sadyang tumutuklas o lumilikha ng kanilang pagkakakilanlan o identity. Ano ang iyong payo? Narito ang halimbawang sagot. Basahin mo. Pangatlo, sunod-sunuran lang sa lahat ng mga ideya ng kanilang mga magulang ukol sa kanilang hinaharap. Ano ang iyong payo? Narito ang maaring maging sagot. Basahin mo. Pang-apat, walang pagpapahalaga sa sarili. Ano ang iyong payo? Narito ang halimbawang sagot. Basahin mo. Ito naman ang rubrics sa pagsusuri. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. At ang katatagan ng loob upang matanggap ang mga pagbabago ayon sa nararapat na resulta. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.